Mga mahal na kapatid, bago tayo tumungo sa leksyon na ating pag-aaralan, pahintulutan niyo muna na pagsalita ako tungkol sa isang bagay na malimbit na naitatanong ng marami sa inyo sa akin. Pagamat nasagot ko na yung mga tumatawag at nagtatanong, natitiyak ko na iyang katanungan nila ay ganun din ang namamalagi sa inyong isipan. Yun ang tungkol sa ano raw ang ang aking pananaw tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas at lalo na sa binabalak na rally ng iglesia na kung tawagin ay Rally for Transparency. At kung hindi ako nagkakamali, may karugtong pa yun for peace, for accountability. Sa bahaging ito, mga kapatid, bayaan niyo muna na basahin ko ang kahulugan ng transparency. Tiningnan ko ang kahulugan niyan. At ayon doon sa nakita ko, mayroong dalawa, yung the quality of allowing light to pass through so that objects behind can be distinctly seen. Yung bang para yung ilawan niya ay tumagos dun sa object para makita pati yung nasa likod na malinaw. Ang ikalawa naman, yung the quality of being open to public scrutiny. Open na imbestigahan, gustong malaman ng publiko, ng marami, kung ano yung mga nangyayari. At sa bahaging ito, ang masasabi ko ay merong magkahalong damdamin akong nararamdaman. Damdamin ng pagkagalak, pero nandun din yung damdamin ng pangamba. Nagagalak po ako sapagkat kung totoo ang layunin ng mga nangunguna sa iglesia, eh nauunawaan na nila ngayon. Tanggap na nila ngayon ang kahalagahan ng tinatawag na transparency and accountability. Na yun naman ang matagal na nating sinasabi sa kanila mula pa ng una. Yun ang sinasabi natin para sa ganun ay mawala yung korupsyon na nangyayari sa bayan ng Panginoong Diyos. Dangan nga lamang at hindi nila pinakinggan yun, tayo ang inaksyonan nila at meron pang marami sa atin na itiniwalag. Natutuwa rin ako sapagkat transparency ay nangangahulugan na handa na sila. Handa na sila doon sa tinatawag na all-out, extensive, thorough, sabi nga, no holds barred na investigasyon sa korupsyon. Kahit sino pa ang madamay dyan o madawit. At sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, kahit mga politiko yan, mga taong gobyerno yan, kontraktor yan, mga subkontraktor yan, o baka meron pang mga relihiyon dyan na madamay, nakahanda sila na ihayag yan. At yung kanilang panawagan na transparency, hindi pa man nagsisimula ang rally, eh mukhang may epekto na. Ang masakit lang sa bahagi ng iglesia ay mukhang ang magiging unang casualty ay yung senador na iglesia sapagkat doon sa kanyang salin na isinumite ay 52 million lang daw ang kanyang network o yung asset niya. Samantalang ang nagastos niya doon sa pangangampanya sa pagkasenador ay 112 million pesos. Nung siya sa atin siya, nung tanungin siya at mismong sa Net25 ay nung una ang sabi niya, yun ay galing sa kanyang bulsa. Pera daw niya yun. Hindi raw siya tumanggap ng anumang uh, campaign donation sa iba. Pero noong nung magsalita siya sa Net25, eh sinabi niya na madali lang yan. Meron akong mga kaibigan. Nagbigay sila, donate sila. Kaya lang niya, ang pakiusap nila sa akin, huwag nang banggitin ang kanilang mga pangalan. Kaya sinabi ko na lang na galing sa bulsa ko yan. Okay. Eh yun ilabag doon sa tinatawag na SOSE, yung rules ng SOSE. Yun po bang tinatawag na
Statement of Contributions and Expenditures. Isang financial report na dapat ay i-file ng isang kandidato at kailangan niyang i-disclose, sabihin kung magkano talaga ang kanyang nagastos. Yun ay sworn statement din yun. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Mapapahamak siya. Pero iwan natin yung bahaging yun. Higit sa lahat, mga kapatid, kaya kung nasabing nagagalak ako, dahil sa duwito pumapasok yung mga aral. Kasi nakakasulat sa Biblia na sa 5:11 ng Epeso na huwag kayong makisama sa mga walang kabuluhang gawa ng kadiliman, kundi ito ay dapat ninyong ihayag, bring it to light, expose. Sa makatwid, kailangan transparent, maging transparent yung mga gawa ng kadiliman. At ito, nagpapagunita rin sa atin nung sinabi ng ating Panginoong Kristo na malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Yun ang nakasulat doon sa Juan sa 8:32. Sa makatwid, natutupad yung nasa aral. Hindi ko lang alam kung yun ang kanilang layuning matupad. Ano po? Kung yun talaga ang kanilang purpose o motivation. Ano po? Ang atin na lang inaasahan, sana sila yung binabanggit sa Biblia na ginagawa yung kanilang itinuturo. Practice what they preach. Kasi sinabi rin ni Kristo yun dun sa Mateo sa 23, ang talata ay 3. At ang totoo, isa pa mga kapatid, gusto kong kumbinsihin yung sarili ko na ang layunin ng kanilang gagawin na kung tawagin ay Rally for Transparency ay hindi para pagtakpan yung mga taong gumagawa ng masama, yung mga guilty. Hindi para pagtakpan yun, kundi para talagang maihayag yung kanilang mga kasamaan. Sapagkat yung pagtatakip na yun, kung tawagin sa Biblia, pagka binasa rin sa Roma sa 1:18, ay yun anya ang, kung tawagin sa English ay paghadlang o hindering o sabi sa English putting a shroud, pinagtatakpan or suppressing the truth in unrighteousness. Para sa ganun ay wag lumitaw yung katotohanan. At sana rin ay maging transparent sila sa kanilang pagdisiplina doon sa mga kapatid na nai-involve sa iba't ibang uri ng mga mali. Halimbawa, yun ngang senador na pilit pang gustong gawin na yung pinaka-guilty, aminado naman yung mga taong yun doon sa kanilang mga ginawa. At kitang-kita naman na talagang kahit wala pang pasya, kitang-kita ng guilty, gusto pang gawing state witness. Hindi na raw kailangang isoli pa yung mga kinuha sa kaba ng bayan. Hindi na raw dapat isuli. Wala naman daw sa batas yun. Pilit ay pinagtatanggol yun. Ilang ulit na pinagtatanggol yun. Oh. Sa makatwid, dinisiplina ba ng iglesia? Baka naman dinisiplina. Kaya lang hindi transparent. Baka ngayon, magiging transparent na sila. Baka kamala-mala, mabalitaan na lang natin na itiniwalag na pala yung taong yun. Ano po? Kasi yung tinatawag na wag nang isoli, mali yun Labag yun sa nakasulat sa Biblia. Merong tinatawag sa Biblia ang restitution Nabanggit ko na ito doon sa isang leksyon na ating pinag-aralan noon, yung tungkol kay Sakeo o Zacchaeus, sabi nga sa English. Na noong siya'y tawagin ng Panginoong Diyos, siya'y maniningil ng buwis. Noon yung maniningil ng buwis halos katumbas nun ay magnanakaw. Ang sabi ni Sakeo, kung ako'y nagkamali, kung ako'y may nakuha, ibabalik ko yun. Doble pa o higit pa doon sa aking nakuha sa kanila. Yun ang tinatawag na restitution. Yun ang nasa Biblia. At sana rin maging transparent sila doon sa mga kapatid na nakagawa ng mga heinous crime, karimari-marim na krimen.
Halimbawa, yung isang general na pinatay ang isang kapatid din. General, Iglesia ni Cristo, pero pinatay isang Iglesia ni Cristo, si kapatid na Percy Lapid Mabasa. Ano po? Pinatay. Pero nagtatago na yung taong yun, yung pumatay. Pero wala tayong nabalitaan na natiwalag. O baka naman tiniwalag, hindi lang transparent. Ano po? Sana maging transparent sila. Eh yung mga kapatid na involved doon sa Alice Go case, yung Pogo, ano po? At pagtatakip sa pagtatago kay Alice Go na isang espiya ng China, yung bang sinasabing sila ka Dante at sika Elmer. Uh, Pagdamat meron na akong idea kung sino yun, pero alam ninyong mga iglesia ni Cristo yun. Ano kaya ang ginawa doon? Baka hindi lang transparent ang pagkakatiwalag doon sa mga taong yun. Yung mga involved doon sa extrajudicial killing ng mga kaanib. Eh sapagkat nakalagay naman sa Biblia yun eh. Yung pagtitiwalag, expel the wicked person. Itiwalag ninyo ang inyong masasamang kasama. Sabi ng Biblia sa unang Korinto 5:13. Hindi lang yan mga kapatid. Ako mismo ay umaasa at sana kayo rin umaasa na yung kanilang tinatawag na pagraraling yan ay hindi labag doon sa tinatawag na provision ng konstitusyon na separation of church and state. Dahil dapat magkahiwalay yan eh. Dapat ay hindi nakikialam ang iglesia. Sana hindi pakikialam yun. At sana rin hindi maulit yung pangyayari nung nakaraan. Natatandaan ninyo noong Enero 13 ng itong taong ito, nagkaroon din ng Rally for Peace. Yun ang sinasabi nila. Pero doon, hayag na hayag sa mga tao, lalo na nung magsalita yung senador, na ang gusto pala ng iglesia doon sa rallying yun ay mapagtakpan yung, ay hindi eksaktong mapagtakpan, kundi wag matuloy yung impeachment. Ano po? At wag na lang gawin yun. Eh, alam niyo mga kapatid, pakikialam natin yun. Hindi naman tayo kumakampi sa kanginuman. Ang totoo, nabanggit ko na nga, na pagdating sa impeachment, yan eh, double-edged sword yan eh. Ano po, yan ay makatutulong. Sabi nga, parang masasabi natin yung aksyon na yung parang win-win situation eh. Bakit po? Pwedeng patunayan ng mga nag-aakusa na masama yung isang tao. Pwede naman patunayan ng inaakusa na wala siyang kasalanan, malilinis ang kanyang pangalan. At sana malinis nga niya ang kanyang pangalan. Oh. Pero, yun nga, ang naging topic doon sa rally na yun, naging political, sabi nga, politically motivated yung rallying yun. Kaya ngayon, nagkakaroon ng alinlangan ang mga tao. Pero gaya nga ng nabanggit ko sa inyo, eh, sana hindi ganon. Ano po? At tungkol sa rally, alam po ninyo mga kapatid, kung akong tatanungin lang naman, sana ay ang ginawa na lang at gagawin ng iglesia ay yung prayer, panalangin para sa transparency at accountability. Ipanalangin. Ginagawa naman ng iglesia yun eh. Natatandaan ko pa noong Nobyembre 11. Hindi ko malilimutan yun. November 11, year 2000, nagkaroon ng prayer for unity na ginawa doon sa Rizal Park. Kasama ang iglesia doon at kaya ko hindi malimutan yun ay ako po ang nagkapalad na naatasan ng pamamahala na siyang kinatawan ng iglesia para manalangin. At tawa naman ng Panginoong Diyos, naramdaman natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat yung panalangin natin, pagmamakaawa sa Panginoong Diyos. Yun ay pagpapatunay, ay pinauubaya natin sa Panginoong Diyos na ang Diyos na ang gumawa ng hakbang kung ano man ang dapat na mangyari. Eh gayon pa man, hindi natin mapipigil sila. At sana
Yung kanilang gagawin ay hindi nangangahulugan na ang kanilang pag-asa, ang kanilang pagtitiwala ay nasa tao na, nasa tinatawag na mga human leaders. Sapagkat pagka binasa natin yun sa Biblia, doon sa awit 146, ang talata ay 3, nakasulat doon, don't put your trust in human leaders. No human being can save you. Sana hindi sila umaasa, nagtitiwala na dahil sa desperasyon, mga hawak ako, itong kailangan, nating tao, itong kailangan. Huwag sanang ganun. Huwag sana. Ano po? Ngayon, nabanggit ko sa inyo kanina na meron ding damdamin ako ng pangamba. Kung bakit ako nangangamba? Sapagkat unang-una, may panganib. Kahit yung iba nagsasabi na yung ganyang kalaking pinaplanong rally ay pasukin ng mga masasamang tao. Yung mga tao may mga political ambition, may mga ulterior motive. Yung mga taong nagpaplano to destabilize. Sabi nga, yung pamahalaan, nakahanda silang gumawa ng mga karahasan, sukdulang marami ang mamatay. Meron pang nagbabalita, baka merong magpasabog, kung ano-ano yan. Kasi bagay, bali-balita lang yon. Pero may posibilidad. Ano po? Eh sana wag mangyari. Kawawa yung ating mga kapatid. No? Tayo umaasa na ang mga leader ng iglesia ay sana i-consider nila ngayon ang mga nangyayari. Yung negatibong epekto sa ating bansa ng mga pagrarally ngayon. Eh itong gagawin nila, 3 araw. 3 araw. May mga pasok pa. Kaya magkakaroon ng epekto yan, hindi lang sa trapiko, pati na rin sa mga kanselasyon ng pag-aaral ng mga estudyante, pagkawala ng kinikita ng mga naghahanap buhay dun sa lugar na yon, lalo na yung mga daily wage earner, yung arawan, kawawa naman. Oh. Pagkatapos, meron pang sunod-sunod na mga kalamidad. Katatapos lang ng isang bagyo, eto na naman si Uwan na ngayon ay nananalasa sa Pilipinas. Walang tigil. Eh yun lang nangyari sa Cebu. Nakita natin. Eh makikita nyo, maaawa kayo. Mga bata, matatanda, halos sinasalubong na yung mga sasakyan. Baka pang hingi lamang ng pagkain. Pagkatapos, sasabayan ng rally. Meron tuloy nagsasabi, ba't hindi nyo lang gastusin yan sa pagtulong? At higit sa lahat, ito ang pinakahuli. Sabi nga sa English last but not the least. Ako'y sumasampalataya na ang Panginoong Diyos ay may plano kung bakit niya ipinahihintulot ang mga bagay na nangyayari ngayon at mangyayari pa. Ano po? Kung ano yung plano ng Diyos, siya lang ang nakakaalam. Hindi natin pwedeng pangunahan ang Panginoong Diyos. Pero bilang mga Kristiyano, mga lingkod ng Diyos, ay tayo po ay sumampalataya doon sa sinasabi ng Biblia na sa bawat bagay ay merong layunin ng Panginoong Diyos. Everything happens for a reason. Sabi nga po, yun ang nakasulat sa Ecclesiastes 3. Ano po? Tayo sana ay sumampalataya sa nakasulat sa Biblia, kaya nga nun sa Jeremias 29:11, na may plano ang Diyos na mabuti. Sabi nga ng Diyos, ako may plano sa inyong mabuti. Hindi yung ikasasama ninyo, hindi yung ikasasawi ninyo, kundi yung ikabubuti ninyo at ikagaganda ng inyong kapalaran. Sampalatayanan natin yung nakasulat din sa Roma sa 8:28 na lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga lingkod ng Diyos na umiibig sa Kanya at yung mga tinawag ng Panginoong Diyos.
Yan ang ating sampalatayanan. Ngayon, mga kapatid, pumunta na po tayo doon sa leksyon ngayon na ating pag-aaralan. Ano po? Pasensya na kayo, medyo mahaba ang ating pag-aaralan ngayon at kakailang minuto na tayo. Ano po? Gaya nga nung napag-aralan natin nung isang linggo, may mga tao kasi na ang kanilang mga pagpapasya, ang mga pagpili nila ng kanilang gagawin, ay hindi nila pinag-iisipang mabuti. Tanggapin natin yun. Hindi nila iniisip kung anong ibubunga nun sa kapwa nila at maging sa kanilang sarili. Ano po? Meron namang mga taong malalakas ang loob. Sabi nga, nagawin yung masama, piliin yung masama. At gaya nga ng naibigay ng halimbawa, yung tungkol doon sa korupsyon na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ngayon, mga kapatid, pinagpapauna ko lang na kung nababanggit man natin itong mga korupsyon ngayon sa ating leksyon, hindi nangangahulugan na meron tayong pinapanigan at hindi nangangahulugan na inaakit namin kayong pumanig sa kung ano paman o pumanig sa alinmang political group. Huwag ganon. Hindi natin layunin na tayo po ay maging involved, madamay o sumama doon sa politika sa Pilipinas na gaya ng nangyayari ngayon sa ibang mga relihiyon. Ano po? Ang gusto lang natin, pinagpapauna ko sa inyo, maibahagi natin sa iba, lalo na sa ating mga kababayan na hirap na ang buhay, na hirap ang kalooban, kung ano ang tinuturo ng Biblia na ibinubunga ng masamang gawain sa tao. Higit sa lahat, yung ibinubunga sa kanyang relasyon sa Panginoong Diyos. At sa pagkakataong ito ay gusto kong banggitin uli yung tungkol sa isang relihiyon na kung tawagin ay Hinduism, na siyang relihiyon doon sa India na nagtataguyod ng isang doktrina tungkol sa o batas ng karma, na ang kanilang paniniwala kapag ka ang ginawa ng tao, bawat gawain ng tao, yun ay magriresulta at babalik din sa kanya yung epekto noon, yung ibubunga noon. Ano po? Naniniwala kasi sila na ang kaluluwa ay hindi namamatay, kundi muling ipinanganganak, reborn, reincarnation, kung kanilang tawagin, at muling mabubuhay sa paraang iba na. Maaaring mas mataas na ang kalagayan, mas maaaring bababa na ang kalagayan, depende sa ginawa ng taong iyon. Ngayon, kung binabanggit man natin ito, hindi dahil sa tayo naniniwala doon sa kanilang reincarnation o anuman, kundi para patunayan lang na kahit yung mga ibang relihiyon naniniwala na mayroong pananagutan ng tao at may ibubunga ang kanyang ginagawa. Na yun naman ay nasa Biblia mismo, kung iisipin. At ang Biblia ang unang nagturo niyan. Ang babasahin ko, mga kapatid, sa Galacia, sa 6, ang talata ay 7. Ito po. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihahasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sa makatwid, sinabi ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya. Bakit sinabi? Sabi nga sa English, do not deceive yourselves. Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Meron bang mga taong dinadaya ang sarili? Meron. Yung nag-iisip na yung kanilang ginagawang masama ay para lamang doon sa kanilang ginagawa ng masama. Hindi para sa kanila. Dinadaya ang sarili. At higit sa lahat na masama, dinadaya pati ang Panginoong Diyos. Bakit dinadaya ang Panginoong Diyos? Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang Diyos hindi na pabibiro, lahat ng ihasik ng tao, yun ang kanyang aanihin. Kung ano ang inihasik, yun ang aanihin. Kaya yun nga ang inaani ngayon nitong mga taong involved sa korupsyon Inaani na nila Hindi na mapagkatulog yung mga taong yan.
unti-unting nawawala yung kanilang mga ninakaw. At kung ano-ano pang nangyayari, natatakot na sila. Baka merong pumatay sa kanila. Baka merong pumatay sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya. Hindi na malaman kung saan sila magtatago. Merong mga ayaw ng umuwi at kung sino-sino pa man. Eh bakit po? Eh sabi ng Biblia yun eh. Kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Eh ano ba ang gagawin ng Panginoong Diyos? Bakit kayang-kaya ng Diyos na kung ano yung itinanim ng isang tao, yun ang kanyang aanihin? Ang babasahin ko naman dito po sa Jeremias, ang talata sa 17:10. Ito po. Akong Panginoon ay sumisyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Alam niyo mga kapatid, ang tao kasi, ang kaya lang tingnan yung nasa labas, yung nakikita lang niya. Kung nagsisiyasat man niya, ibabatay na lang niya yun sa kanyang nakikita. Pero iba ang Diyos eh. Ang Diyos hindi lang yung nakikita ang panlabas eh, kundi pati yung nasa loob, yung nasa isipan. Hindi man magsalita ang tao, alam ng Panginoong Diyos kung ano nasa isipan niya, kung ano ang nasa puso niya. Sinisiyasat yun ng Panginoong Diyos. Kaya ang Diyos, kitang-kita niya ang lahat ng bagay. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi katulad ng tao na limitado sa lahat ng bagay. Kaya nga nagkakaroon ng panawagan tungkol sa transparency na tinatawag sa ginagawang investigasyon. Ano po? Palakas ng palakas yung panawagang yun. Eh bakit nga? Kasi maraming nangangamba na dahil limited yung kaalaman ng tao, kahit matatalino yan, marurunong yung mga nag-iimbestigang yan, maaaring magkamali, maaaring hindi lumabas kung sino talaga ang mga nagkasala at kung gaano kalawak itong nangyayaring itong korupsyon. Pero tandaan natin, ang Diyos, kita niya lahat ng bagay, pati nasa isip at nasa puso ng tao. Eh pwede bang magtakip ang tao? Pwede ba niyang pagtakpan yung kanyang ginagawang mali, yung kanyang kasalanan, para maiwasan niyo yung ibubungang masama sa kanyang buhay? Pakinggan niyo ang pahayag ng ating Panginoong Kristo dito po sa Lucas sa 8, ang talata ay 17. Sapagkat walang bagay na natatago na di nahayag o walang lihim na di makikilala at mapapasa liwanag. Ang sabi ni Kristo, walang bagay na natatago na hindi mahayag. Tiyak mahayag yan. Walang lihim anya na hindi malalagay sa liwanag din. Darating din yan. Magiging transparent din yan. Makikita rin yan. Kaya yung mga korupsyon sa infrastructure program ng gobyerno, tinan nyo nangyari sa loob ng mahabang panahon, maraming taon, na itago nila. Hindi ba? Naitago nila, akala nila, kampanting-kampante na. Eh, biglang-biglang lumabas. Bakit? Eh, unang-una, umaksyon ng Diyos eh. Alam natin yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, aksyon yan ng Panginoong Diyos. At sana, yan ay magsilbing leksyon. Hindi lang sa isang grupo ng tao, hindi lang sa ating mga kababayan, kahit maging sa atin, magsilbing leksyon sana yan. Ano po? Na ang sabi ng Biblia, walang bagay na natatago na hindi mahayag o lihim na hindi madadala sa liwanag. Pero alam niyo mga kapatid, meron talagang mga taong mahusay magtago ng lihim eh. Hindi ba? Sabi nga, merong mga taong namatay na dala-dala yung lihim hanggang sa kanilang libingan eh. Ni hindi nalaman ng asawa, hindi nalaman ng mga anak, ng mga taong malalapit sa kanya, namatay na lang. Pero ibig bang sabihin nun, habang panahong ganun na lang? Pakinggan ninyo ang pahayag dito sa 2 Korinto, sa 5, ang talata ay 10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa
sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Sa mga kapatid, tayong lahat anya, kinakailangang mahayag. Kailan yun? Paano na? Kung naitago sa habang panahon, ang sabi nga ng Biblia, sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, mahayag sa hukuman ni Kristo. Yun ang tinatawag na talagang Supreme Court. Highest Court, sabi nga. Doon, lahat mahayag. Wala kang maitatago. Kasi dito, sa mundo, kahit sa Supreme Court, na itatago pa. At yung mga nandoon, maaaring magkamali pa. Pero pagdating sa Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Kristo, lahat yan hayag. Kitang-kita lahat yan. Sapagkat lahat ng tao haharap sa hukuman ng ating Panginoong Kristo. Paano nga kung pagdating ni Kristo, patay na yung tao? Namatay na. Ito, pakinggan ninyo sa Juan 5:28 hanggang 29. Ito po. Huwag niyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Paano kung namatay na bago dumating ang paghuhukom? Ang sabi ng Biblia, lahat anya, bundang patay, lalabas sa libingan. Mabubuhay uli, mabubuhay. Kung gumawa ng mabuti, para sa buhay yun. Sa buhay na walang hanggan. Pero yung gumawa ng masama, yung mga naging corrupt, sa loob man at labas ng iglesia, bubuhayin din sila para hatulan. At alam na natin kung anong hatol. Kaya wag nating isipin na habang panahong maitatago yung kasamaan, habang panahong hindi sila magdurusa. Magdurusa sila at yun ang pinakamalaking pagdurusa sa araw ng paghuhukom. Ngayon, ano nga po yung aanihin ng mga gumagawa ng masama? Dito naman sa Job, pakinggan ninyo ang nakasulat, sa 4, ang talata ay 8. Ayon sa aking pagkakita, yaong nagsisipag-araro ng kasamaan at nangaghahasik ng kabagabagan, gayon din ang inaani. Napansin niyo po, mga kapatid, meron anyang mga tao na nagsisipag-araro, nagbubungkal ng kasamaan, naghahasik, nagtatanim ng kabagabagan, kaya yun din ang kanilang aanihin. Merong ganyang mga tao. Kaya lang, baka iniisip ng iba na yan ay para lamang sa iba, hindi para sa mga tao ng Diyos. Hindi ganun. Nung araw pa, may ganyan ng mga lingkod ng Diyos. Nagtatanim, nag-aararo ng kasamaan. Kaya ang sabi ng Diyos, mag-aani rin yan ng kasamaan. Kung ano yung itinanim nila, kung ano yung kanilang inihasik, yun ang kanilang aanihin. Ano ang isang halimbawa, mga kapatid? Ang basahin naman natin dito sa mga kawikaan sa 22:8. Babasahin ko na po sa English agad. Mayroon kasing bahagi rito. If you saw the seeds of injustice, nagtanim ka ng binhi ng kawalang katarungan, disaster will spring up, kapahamakan ang darating sa iyo. And your oppression of others will end. At yung pang-aapi mo sa iba, magwawakas yun. Meron bang mga taong ganyan? Nagtatanim ng kawalang katarungan at inaapi pa ang mga tao? Opo. Ito ang pinag-aaralan natin ngayon, yung korupsyon. Yun ay isang uri ng kawalang katarungan. Sapagkat pag binasa natin ang kahulugan ng korupsyon, yun ang tinatawag na dishonest or fraudulent conduct by those who are in power. Kaya yung tinatawag na plunder o pandarambong, yung tinatawag na pagnanakaw sa kabangbayan o sa mga buwis ng tao, yun ay isang kawalang katarungan at isa rin pang-aapi sa mga tao. Inaapi nila yun.
yung pagtakpan mo, yung gumagawa ng masama, at gusto mo pang maligtas doon sa pananagutan at huwag nang usigin, yun ay isang uri rin ng kawalang katarungan at pang-aapi pa rin yan sa mga mamamayan. Ano po? Hindi lang yun. Kapag yung mga religious leaders ay nakialam na sa politika, samantalang mayroong tinatawag na constitutional provision o principle na tinatawag na separation of church and state, yan ay isang uri ng kawalang katarungan sapagkat hindi na ayon yan sa batas, hindi na ayon sa katarungan. Ngayon, paano ba nagagawa ng iba? Yung pagtatanim, paghahasik ng binhi ng kawalang katarungan at pang-aapi sa iba. Mga kapatid, eto, babasahin ko sa mga awit 37, ang talata po ay 12. Ang mga masama ay nagpaplano ng hindi mabuti laban sa mga matuwid at galit na galit sila. Yan, merong mga tao nasa isip magplano ng masama doon sa gumagawa ng mabuti. Ang nangyayari, yung masama, pinagtatakpan, gustong mailigtas, samantalang yung mabuti, yun naman ang ginagawa nila ng masama. Galit na galit pa sila. Ano po? At ang lalong masama dyan, may mga taong reliyosong naturingan na para bagang sa tingin ng marami ng kanilang mga kaanib ay mga matuwid na tao. Pero, eto ang kanilang ginagawa. Nagpaplano ng masama. Nagpaplano ng masama. Kumuha tayo ng halimbawa sa Biblia. Kaya sabi ko sa inyo, medyo mahaba-haba. Sana pagtiyagaan ninyo at huwag kayong maapektuhan ng bagyo kung sakali man. Doon po sa Kapitulo 6 ng Daniel, hindi ko na po babasahin mga kapatid, itong pangyayari ni karanasan ng propetang si Daniel. Nung panahon ng haring si Dario ng Persia, ay nangangailangan siya ng mga katulong o katuwang sa pangangasiwa sa buong kaharian. Kaya naghalal siya ng 120 advisor at naghalal din siya ng 3 administrador. Naglagay siya ng 3 owan. Ano po? Ang isa nga doon ay si Daniel. Ngayon, si Daniel kakaiba sapagkat honest siya, matwid siya, ano po, tapat. Higit sa lahat, tapat siya sa Diyos, tapat siya sa kanyang gawain. Kaya naging kakaiba siya na nagbunga naman ng pagkainggit nung mga taong tagapayo ng hari. Kaya umisip sila ng kaparaanan, paano kaya natin mapapatalsik itong si Daniel para mawala na ito? Wala silang makitang masamang ginagawa si Daniel. Kaya nakaisip silang gumawa ng isang batas na sa loob ng 30 araw, walang tatawag sa Panginoong Diyos, walang hihingi ng tulong kahit kanino, kundi sa hari lang. At kapag nahuli ang isang taong lumalabag sa batas na yon, itatapon siya sa yungib ng mga leon, katumbas ng hatol na kamatayan. Dinala nila sa hari yon. Ito namang si Dario ay hindi niya naisip na ang target ay si Daniel. Pinirmahan agad yon. Sa mga kapatid, ang nangyari, nalaman ni Daniel yun, napirmahan na. Pero ang ginawa ni Daniel, gaya ng kanyang dating ginagawa, punta siya rin sa kanyang kwarto, binuksan pa niya ang bintana, pagkatapos na nalangin siya, 3 ulit sa isang araw, gaya ng dati niyang ginagawa. Nakita siya, nahuli siya. Kaya walang nagawa ang hari. Patupad yung batas, sabi nga, utos ng hari, hindi mababali. Ayun, inihagis si Daniel sa yungib ng mga leon. Kinaumagahan, hindi mapakali yung hari, pinuntahan na niya agad si Daniel para malaman kung ano nangyari. Nag-aalala siya. Kung patay na ba si Daniel? Abay, buhay na buhay si Daniel eh. Iniligtas siya ng Panginoong Diyos. Kaya ang sabi niya, ang Diyos
na kinikilala ko. Iniligtas ako nung makita nung hari yon. Ang kanyang inihagis doon sa yungib ng mga leon. Yung mga gumawa ng masama kay Daniel. Pati na yung pamilya, mga pamilya. Ganun ang Panginoong Diyos eh. Yung mga gumagawa ng masama, laban dun sa kanyang mga matuwid na lingkod, paparusahan ng Panginoong Diyos. At kung magparusa ang Diyos, damay, pati na yung sambayan. Dito lang ipinakikita sa atin, mga kapatid, na merong mga tao talagang gumagawa ng masama, nagpaplano ng masama. Ang totoo, nagbabalik alaala yung mga ginawa sa atin eh, na walang tigil na pilit nilang hinahadlangan yung ating paglilingkod sa Diyos. Ang gusto lang naman natin ay sumamba. Ang gusto lang natin ay umawit. Ang gusto natin ay manalangin. Ang gusto natin ay mag-aral ng mga tunay na aral na ating natutuhan mula sa sugo. Pero ang ginawa ng iba, hindi man gumawa ng batas dahil hindi sila pwedeng gumawa ng batas, pero ginamit nila yung batas para tayo ay mapigilan sa pamamagitan ng korte o pagdidemanda. Hindi naman sila magtatagumpay doon. Eto, naglilingkod pa rin tayo sa Panginoong Diyos. Ngayon, puntahan natin sandali yung mabuting gawa. Baka naman puros masama ang napag-aaralan nating gawain na nagbubunga ng kasamaan din. Yung mabuting gawa naman, eto po, dito sa mga awit 19, ang talata ay 17. Sana gising pa kayo mga kapatid. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Pansinin niyo yun. Pag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon. Ito lalong napapanahon. Doon sa Pilipinas, kawawa ang ating mga kapatid, kawawa ang ating mga kababayan. Taghihirap na ng gusto, naghihirap na. Huwag na sanang pahirapan pa. At hindi lamang yun. Kailangan na niyan tumulong doon sa mahihirap. Kaya kung meron tayong magagawang tulong sa kanila, tulungan natin. Hindi man para sa pangkalahatan, yung mga naalalaman nating naghihirap, nangangailangan, tulungan natin. Baka ho, mauubos yung aking kayamanan o ano man. Hindi ganon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang pagtulong sa mahirap, gaya ng pagpapautang sa Panginoon. Sipin mo, nagkautang sa iyo ang Panginoong Diyos. At siya ang magbabayad sa iyo. Ba ibang magbayad ang Diyos? Ang Diyos ibang magpala. Paano tutulungan? Sige, tutulungan ko po. Pero hindi yung kaaway. Kasi po, yung aking mga kaaway, hindi raw dapat tulungan. Yan ang natutuhan ko po sa mga nagtuturo sa aming reliyon. Hindi raw dapat tulungan yung kaaway, dapat kamuhian yung kaaway, dapat ay ipanalangin pang mamatay yung mga kaaway. Ano po? Yan ang kanilang ginagawa. Kaya hindi kami tutulong sa kaaway. Ganun ba ang dapat maging isipan ng isang tunay na kaanib sa bayan ng Diyos? Pakinggan niyo dito sa Kawikaan sa 25:21. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. O walang nakalagay dito kapag nagugutom yung kaibigan mo lang. Ang sabi dito, yung kaaway, distinggido. Kaaway na. Pakanin mo. Nauuhaw, bigyan mo ng inumin. Painumin mo. Sa makatid, kahit kaaway, dapat tulungan. Kaya mali yung ginawa nila eh. Itinuring tayong mga kaaway. Kaya pilit nilang ginagawan tayo ng masama. Pilit tayong hinahadlangan sa layunin nating maglingkod at sumamba sa Diyos. Hindi naman tayo lumalaban talaga. Hindi naman tayo kaaway ng tunay na aral. Tayo nga ang nagtataguyod sa tunay na aral. Nangyari na ang maraming nangyayari. Pero patuloy nating itinataguyod yan. Pero gusto pa rin din tayong hadlangan at itinuring pa rin tayong kaaway. Ngayon, anong isang trabaho, isang gawain na dapat nating gawing lahat sapagkat yun ang napakahalaga at yun ang tiyak na
Mag-aani tayo ng mga pagpapala mula sa Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo itong nasa Oseas sa 10, ang talata ay 12. Ito po, mangagasi kayo sa inyong sarili sa katwiran. Magsigapas kayo ayon sa kaawaan. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran, sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katwiran sa inyo. Ito ang dapat nating gawin lahat. Bungkalin anya, maghasik tayo anya ng katwiran. Maghasik tayo ng katwiran. At gagapas tayo ng katwiran din. Ng pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat, kung ano yung matwid, yun pa rin ang gawin natin. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag nating sasabihin na, gagawin ko na rin ang kasamaan. Ano bang kahulugan ng mabuhay ako ng ayon sa katwiran? Ano bang kabuluhan pa na sundin ko yung doktrina? Samantalang ganito ang mga nangyayari. At yun nga ang iba, ang damdamin ngayon. Nakikita nila ang mga kasamaang nangyayari. Pabayaan natin sila, mga kapatid. Pero tayo, patuloy tayong magasik ng katwiran. Patuloy tayong gumawa ng mabuti. Sapagkat ang aanihin natin, yung mabuti rin, yung pagpapala ng Panginoong Diyos. At tigit sa lahat, ano yung pinaka pagpapala na manggagaling sa Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo itong aking babasahin na huling talata, Galatia 6:7 hanggang 9. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapat ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan magsisiani tayo kung hindi tayo manghihimagon. Itong higit sa lahat nating asahan. Pagka tayo ay gumawa ng mabuti, naghasik tayo ng sa espiritu, naghasik tayo ng mabubuting gawa, mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang inaasahan natin, mga kapatid. Yung buhay na walang hanggan. Sapagkat kalakip ng buhay na walang hanggan, ang buhay ng kaligayahan, ng kapayapaan, na hindi natin makita dito sa mundo. Kaya ang payo sa mga apostol, huwag tayong mga papagod sa paggawa ng mabuti. Ano ba ang damdamin mo ngayon, kapatid? Pagod na pagod ka na ba? Hirap na hirap ka na ba? Maaaring hindi sa pamumuhay. Yung damdamin mo, yung kalooban mo, hirap na ba? Pagod na pagod ka na ba? Gusto mo na bang sumuko? Sabi ng binasa natin, huwag tayong mapapagod. Huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng kapanahunan, magsisipag-ani tayo ng pagpapala ng Panginoong Diyos. Yan ang sampalatayanan natin. Huwag tayong bibitaw. Yun ang katumbas nun. Huwag kang mapapagod, huwag kang bibitaw, huwag kang magsasawa. Huwag. Asahan natin lahat ng bagay may katapusan. At higit sa lahat, nag-iintay sa atin yung buhay na walang hanggan. Panalangin na lang natin yung ating mga kapatid na sana makapag-isip sila na ang gawin ay mabuti. Huwag ang kasamaan. Huwag silang sumunod sa mali. Sana, kahit yung mga gumagawa ng mali, makapagbago pa rin. Dangan nga lang at ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero tayo, panghawakan natin ng mabuti. Sumunod tayo. Gawin natin ang matwid. At doon ipararanas ng Diyos ang tulong niya, ang patnubay niya, ang pagpapala niya sa atin, sa ating sambahayan, itataguyod niya tayo. Yan ang ating patuloy na hilingin sa Panginoong Diyos. Tumayo kayo, mga kapatid, at tayo manalangin. Ama,
na aming Diyos. Salamat po sa mga aral na aming narinig. Mahal mo kami, pinagmamalasakitan mo kami. Gusto mo kaming makarating sa piling mo, tamuhin ang pangakong buhay na walang hanggan, ang mga biyayang nag-iintay sa amin sa langit. Dangan ka lang, Panginoon, napakahirap po ng mabuhay sa daigdig. Napakarami ng mga nangyayari ngayon sa mundo. Mga kalamidad, lalo na sa bansang Pilipinas, na naroroon ang marami sa iyong mga lingkod. Naghihirap ang kanilang buhay. Nanganganib sila sa tuwi na daman-daman nila ang sakit na dulot ng buhay na ito. Gayunpaman, Panginoon, marami pa rin ang umaasa sa iyo. At kami naman, nananalangin din para sa kanila. Para sa ganon, mabigyan pa sila ng pagkakataon na lubos na maunawaan ang iyong kalooban. At kung maaari sana, ganap na maisaayos pa ang iglesia para sa kapakanan ng aming mga kaligtasan. Ingatan mo ang mga lingkod mong tapat sa iyo, mga lingkod mong sumusunod sa iyong kalooban, hindi nagsasawa. Ikaw po ang aabot sa kanila. Lalo na nga at pagka may mga pagkakataong halos mawala na sila ng pag-asa. Halos panghinaan na sila ng loob, pati ng kanilang pananampalataya. Mula sa iyong kaitaasan, Panginoong Diyos, babain mo ng iyong kapangyarihan ang mga lingkod mo. Kaming lahat, palakasin mo sa pananampalataya. Magtiwala sa iyong kapangyarihan. Para sa ganun, mamalagi kaming nagtatapat ng pagsunod sa iyong kalooban. Jesus na aming Panginoon, para mo ng awa, idulog mo sa Ama ang aming mga pangangailangan, lalo na ang pangangailangan ng iyong iglesia na matapos na ang iba't ibang uri ng kasamaan. Ipakiusap mo sa Diyos na pakinggan ang aming mga panalangin. Huwag kaming mainip, dagdagan mo kami ng pananampalataya, ng pagtitiwala sa magagawa mo po at ng Ama. Amang Diyos, gusto ka namin sa tuwi ng paglingkuran. Gusto namin kaming pamilya, bawat sambahayan, mga mahal namin sa buhay, maging tapat sa iyo. Pero hindi namin ito kayang mag-isama kung minsan may mga naliligaw na. Para mo ng awa, O Diyos, yakapin mo kaming mahigpit. Pagka gusto na naming bumitaw, hawakan mo kami. Huwag mong pahintulutan na kami maligaw, malayo sa iyo, kundi mamalaging nagtatapat hanggang sa dako paroon ng aming mga buhay. Ama, ingatan mo kami. Ilayo sa mga kapahamakan. Pagalingin sa mga may karamdaman ng may sakit. Bigyan ng lunas ang mga may suliranin. At umasa kaming higit sa lahat pagpapalain ang aming kaluluwa. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Lahat ng ito aming hinihiling sa pangalan po ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.